May tanong sa akin. Good day, we are requesting for proof that you didn't proceed the loan application. Please be informed na once na nag-submit po kayo, ma'am, meaning you accept whether ma-approve or reject ang inyong loan application. Hindi po papasok sa system namin kung hindi po kayo nag-submit ng application. I would like to clarify the function of the confirm button. While this feature is designed to expedite the disbursement process, failing to click the button will not trigger a cancellation or a hold on your disbursement. Since first of all, the loan application that you submitted is approved. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin no, yung kawalangiang ginagawa sa pagpapautang nitong mga to. Bakit? Tignan nyo ha, yung OLA, no, nagre-request pa ng proof na hindi raw po nagtuloy yung loan application. Okay. Pangalawa, tingnan nyo itong mga to, bugok talaga. Umaamin doon sa pinadalahong mensahe or sa email. Kasi customer service ho nagpadala nito na sila po ay nag-auto-disburse. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente, hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, bago natin basahin ulit yung mensahe, ang po nito kasi is mahaba kasi yung yung message po sa akin. So ibinood ko na lang, ito pong OLA niya, ayaw tanggapin yung pagbabalik po nung dinisburse na amount kasi auto-disburse Okay, then chinek ko rin po yung OLA, wala po dun sa recorded online lending platform. So, illegal na kagad. Okay? Ngayon, ito po yung tanong. Okay? We are requesting for a proof that you didn't proceed the loan application. Nakita nyo the audacity. Sila pa ang magtatanong, magre-request. Tapos, please be informed na once nag-submit po kayo, ma'am, meaning you accept whether ma-approve or reject yung inyong loan application, which is tama naman. Diba? Tama sila doon na pag nag-submit ka ng application form, diba, whether rejected or approved, i-accept mo yon. Tama yun. Pero ito kabastusan. Hindi po papasok sa system namin kung hindi po kayo nag-submit ng application. Diba? Wala talagang modo Walang breeding. Tama ba yun? Ipamumukha mo doon sa kliyente ninyo na sila yung nag-submit ng application. At hindi papasok yun kung hindi sila di ba? Walang niya kayo Hindi dapat ganyan ang pakikipag nyo sa mga kliyente ninyo Si Raulo. Ito pa po. Dito sila sumabit talaga. I would like to clarify the function of the confirm button. While this feature is designed to expedite the disbursement process para daw po mapabilis. Failing to click the button will not hindi raw po matitrigger yung cancellation or hold on your disbursement. So meaning, auto-disburse talaga sila. I-click mo man o hindi yon, wala mangyayari talaga patadalan ka ng pera. Diba? Since, first of all, the loan application that you submitted is approved. Okay? So, dun pa lamang po, sabit na sila. Bakit? Tingnan nyo, hindi porkit approve. Okay? Yung application, i-disburse mo agad, hindi po. Bakit meron tayong The Truth in Lending Act? Diba? Batas yun. May criminal liability yun pag di nyo sinunod. It is very important na dapat fully disclose sa inyong mga kliyente yung kanilang hinihiram. Diba? Ano yung ibig sabihin ng fully disclose? Alam dapat nila at naiintindihan dapat nila yung kanilang hinihiram. At ano-ano ba yun? Magkano yung interest rate? Okay, ilang percent? Gaano ibabawas mo sa processing fee? Ano-ano ba yung mga processing fee na yon? Magkano na lang ba yung matatanggap nila? Yung loan proceeds? Magkano magiging amortization nila? Gaano kahaba yung termino? And they need to accept it. Hindi yan po pwede na
Sinabi mo lang. Eh, hindi nyo na nga sinabi. Wala ka, o hindi rin niya na-accept eh. Dinisburse nyo agad. Di ba? So, lahat ng kawalangyaan at illegal, ginawa nyo. Sa bagay, illegal talaga kayo kasi wala kayo sa recorded online lending platform eh. Di po ba? So, inaamin nyo talaga dito yung auto-disbursement ninyo. Okay? Kasi, tingnan nyo ha, maliwanag doon sa sinabi nyo na kinaklarify nyo na yung function ng confirm button, while this feature is designed to expedite. Design daw po yun para mapabilis yung disbursement process. Pero, pag hindi nyo raw po kinlik, no, hindi ibig sabihin magti-trigger ng cancellation or mahuhold yung disbursement. So, i-click mo siya o hindi. Di ba? Auto-disburse siya. Kasi pag kinlik mo siya, auto-disburse ka na agad. Na-confirm mo eh. Kung hindi mo siya i-click, walang mangyayari, di-disbursean ka din. O, di ba? Kayo nagpapahamak sa sarili po ninyo. Mga bugo kayong mga abusadong online lending apps. Oh. May mga batas na nandyan. Napakalinaw po. The Truth in Lending Act. Pinaka-importante pong batas yan. Sa pagpapautang. Dapat fully disclosed bago nyo i-disburse. Anong ginagawa ninyo? Nalaman nyo pa lamang yung number, yung contact details ng kliyente ninyo. At nakita nyo, na connected sa e-wallet, diretso, disburse agad. Diba? Yun ang masakit sa inyo eh. Hindi nyo na diniscuss yung The Truth in Lending Act, which is very important. Wala pa kayong contract. Sige nga. Kasi po, importante ang contract. Kasi dapat yan, binding. Para maging binding yung nyo eh. Yung inyong transaction. Paano magiging binding yan kung hindi nag-agree yung kliyente ninyo? Okay? Liliwanagin po natin ang contract. It doesn't mean dapat yan may physical na na kontrata. Kahit usapan lang po yan or even sa online, kinlik. Okay? Pero dapat naiintindihan ng kliyente. Paano maiintindihan? Di ba? Ang liwaliwanag nung sinabi ninyo rito. I-click o hindi, i-disburse nyo. Bobo ba kayo? Hindi ho ganyan ang tamang pagpapautang. Biriin nyo, in-skip nyo na nga yung process ng credit investigation, verification, at saka po ng evaluation. Pati ba naman yung The Truth in Lending Act, which is very, very important, in-skip nyo din. Di ba? Paano mangyayari yan? Ito po ang maipapayo ko. So, nagpadala po ng mensahe na to. Illegal po yan eh. Chinek ko po sa listahan po ng recorded online lending platform. Wala po siya doon. Actually, yung ginagamit po nilang SEC registration ng ibang company po. Chinek ko po siya. May existing sa sa recorded online lending platform yung company, pero iba yung OLA. Notorious din yun, nandun. Notorious din po. Sa kawalangyaan din yun, nandun. Kaya itong ginagawa ko nito na to, naku po, i-complain nyo po sa SEC yan. Okay? Kasi yan, kahit illegal yan, dapat alam po ng SEC yan para at least ma-flag yan, mahanap yan. Mapahanap po nila at mapasara talagang tuluyan. Kasi pag hindi natin kinomplain yan, magtutuloy-tuloy yung kawalangyaan yung mga yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.